Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa, mga sundalo sa BRP Sierra Madre handang gumamit ng puwersa laban sa pagsalakay, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Isang opisyal ng Philippine Navy noong Martes ang nagsabing nakahanda ang mga tauhan ng militar na sakay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, na tumugon sa anumang insidente. Kabilang ang posibilidad ng mga maaaring sumubok na lusubin ng barko, may plano ang Navy sa bawat aksyon at sitwasyon kaya may naangkop na contingency plan para sa Philippine Navy, may mga iba't ibang pagsasanay na rin ang ginagawa ng ating Philippine Navy kung saan kabilang dito ang posibleng pag-atake sa BRP Sierra Madre. Ito ang binigyang diin ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad, aniya. Regular na nagsasagawa ng patrol ang Philippine Navy at Armed Forces of the Philippines para maiwasan ang mga aksyong ito, aniya. Walang tigil ang Philippine Navy sa resupply and rotation mission sa Philippine-held features sa West Philippine Sea sa kabila ng pagtutol ng China sa mga operasyong ito. Maituturing na isang national security concerns ang mga criminal syndicate na nagpapanggap bilang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO hubs. Ayon kay Department of National Defense Chief Gilberto Teodoro, kaya dapat aniya na mapigilan ang nasabing mga kriminal na aktibidad ng mga sindikato na nag-ooperate sa ating bansa na nagpapahina sa ating financial standing, ratings ng ating bansa at sinisira ang ating lipunan. Ginawa ng kalihim ang naturang pahayag isang araw matapos sabihin ng Philippine Navy na hindi nito ikinukonsidera ang mga POGO bilang isang banta sa national security, sa kabila pa ng ilang serye ng raid na ikinasa sa Central Luzon laban sa POGO hubs na sangkot sa umano'y mga ilegal na aktibidad. Ipinunto pa ni Secretary Teodoro na hindi niya tinukoy ang mga ni-raid na establishmento bilang POGO na aniyay tradisyonal na business process outsourcing enterprises. May Chinese military uniform pong nakuha. Okay. Ito'y iniimbestigahan natin kung ano nga ito, no? Pero ito ay national security concern dahil ang mga illegal na mga gawain ay napapanatili dito sa ating bansa. Bakit ito national security concern? Kasi ipinahihina nila ang ating political, economic, social, and peace and order fabric. At ang pinakamabisang paraan upang pahinain mo kalaban mo, manggulo ka dun sa bansa niya. So, aming pinag-aaralan na mabuti at ang buong gobyerno ay nagbuklod upang itigil itong mga gawain na ito. Wala silang karapatan dito. Samantala, sinabi ng DND na inaanalisa na ng mga autoridad ang mga ebidensya mula sa impormasyong nakalap sa mga aktibidad ng POGO at isinagawang raid sa Tarlac at Pampanga. Kung maaalala kasi, sa isinagawang paghalugad sa POGO hub sa Porac, Pampanga kamakailan, nadiskubre ng mga autoridad ang hinihinalang mga uniforme ng sundalo ng China, subalit agad namang pinawi ng Armed Forces of the Philippines ang pangamba ng publiko, at sinabing posibleng ginagamit lamang ang nasabing uniforme bilang props ng mga POGO worker sa kanilang illegal na online transactions at hindi bilang paghahanda sa invasion o pagsalakay. Kinatigan ng mga senador ang naging pahayag ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro, na dapat itigil ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO malapit sa military bases ng bansa. Ayon kay Escudero, malinaw na tinutukoy ni Secretary Teodoro ang mga ilegal na operasyon ng POGO dahil sinabi nito na hindi nag-o-operate ayon sa kanilang nilalayon, ngunit kung tutuusin aniya ay dapat isara ang lahat ng ilegal na POGO malapit o malayo man sa base militar. Bukod dito, nararapat din aniyang arestuhin ang mga nasa likod ng illegal POGO. Samantala, sinabi naman ni Senadora Loren Legarda na banta sa seguridad ng bansa ang POGO, ang mga kamakailang natuklasan sa POGO hub ay lubhang nakababahala sa karapatang pantao at pambansang seguridad. Pinade-deport din ni Legarda ang ilang Chinese na illegal na nag-ooperate ng POGO, lalo na ang mga sangkot sa mga kriminal na aktibidad para na rin sa kapakanan ng mga Pilipino. Mariing kinundina ng Philippine Navy ang isinagawang maritime exercise ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kabilang sa isinagawang pagsasanay ay ang People's Liberation Army Navy ng China sa naturang teritoryo. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad, na dapat ay coordinated sa Pilipinas ang anumang isasagawang pagsasanay sa loob ng teritoryo nito. Tiniyak ng Philippine Navy na ang mga agresibong hakbang ng China ay patuloy nilang binabantayan. Present sa pagsasanay ang isang landing ship ng China,
barkong pandigma at 2 support vessel nito. Bukod dito ay nagsagawa rin aniya ng helicopter at hovercraft operations malapit sa bahagi ng Sabines Shoal. Nagpahayag ng kumpiyansa si Pangulong Marcos na tulad ng kanilang mga ninuno, ang mga Pilipino sa ngayon ay hindi mahihiyang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa dahil kinilala niya ang mga nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa. Mga kababayan, hindi lamang ito karaniwang pag-alaala sa mga himagsikang ating napagtagumpayan. Nais ko ipabatid sa taong bayan, lalo na sa ating kabataan, ang pagpapakasakit ng ating mga ninuno at bayani upang makamtan natin ang kalayaan at ang kapayapaan. Ang kalayaan ay inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Sa sandaling mapabayaan natin ito, maaring itong mawala at maagaw muli sa atin. Sinisimbolo ng okasyon natin ngayon ang ating pagsisikap na maisabuhay sa puso ng bagong Pilipino na narito ngayon. Ang tunay na diwa ng kabayanihan, kalayaan at pag-asa. Kaya naman, sa pagdiriwang natin ito, binibigyang pugay natin ang lahat ng nag-alay ng buhay at lumaban para sa ating kalayaan at kasarinlan. At kaakibat ng pagpapahalagang ito ay ang ating pangako na ipagpapatuloy ang kanilang sinimulan. Ipakita natin sa buong daigdig na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas o sa yaman, kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating ipinaglalaban. Sa alab ng pag-ibig sa bayan at sa di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Lagi lamang po nating tandaan, ang kasaysayan ang isang susi natin tungo sa wagas at tunay na kalayaan at sa kinubukasang puno ng pag-asa, kaliwanagan at kasaganahan. Conventional warfare at mga operasyong kontra-terorismo. Sinusundan sila ng special mutual na nakaaangat ang kasanayan at sinusuong ang operasyong tulad ng small unit operations mula reconnaissance, intelligence, Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.